Hello guys, so welcome to my vlog. So this is Marie and I'm showing you my cargo box. Ganito kalaki ang kapag nagpapadala sa atin guys. Malaki siya. In fairness, mataas siya. Sulit din. Sulit kasi pwede kang maglagay ng kahit na anong laman. Kahit mabigat, walang kaso. Ang importante puno yung box kahit mabigat. So walang problema. Sulit din. Worth 6,000. Pero pag kahit lagyan mo ng bato hanggat hindi mabibiyak, pwede na. Maganda rin naman. Ang laman ilalagay natin dyan guys, yung mga nalakihan natin damit para magamit din nila, yung mga mas payat ganyan, para at least mapakinabangan kaysa itapon. Tapos haluan na lang natin ng konting pagkain, yun lang. Matikman din nila ang foods natin dito. Ganon, share your blessing. Kasi pag bibili sila dun, syempre mahal. Bili na lang sila ng medyo mas mura na nakalistan. Pero pag bibigay mo libre, syempre sino ba naman ang ayaw? Lalo na pag pagkain. Lahat ng tao pag gutom, gusto ang pagkain. Diba? Okay, so yun lang guys. Hello guys, so ayan, welcome to my channel. So katatapos nating ni-retape yung ating cargo box kasi kanina guys natapos na namin, na-tape na namin ng ate ko. May nakalimutan pala akong hindi nalagay, sayang din, hindi namin nailagay, kaya binuksan ko ulit tapos tinape ulit. Kaya katatapos ko ulit ni retape para ready for for pick up. Yun guys, medyo ang laman niya mabigat kasi hindi naman yun per kilo, per box, kasi hanggat na ipapasok sa box iisa lang ang presyo. Halimbawa kung 6,000 kahit anong laman, kahit ube o kamote ganyan, kahit matigas, basta pasok sa box. Pero maalala ko noon nung may gusto akong ipadala sa amin na tawag nun, pang exercise yata, kahit patayuin ko, pahigain ko, hindi magkasya, sabi nila bayaran ko na lang ng same price, parang ganun na lang daw nabubuhatin nila. Dumating naman, in fairness, kaya lang syempre medyo mahal, nadoble tayo ng bayad kasi syempre binili natin, imbis na gamitin natin, parang medyo nakakapagod. Pang lalaki yata, sabi ko, pinadala ko kaysa itapon ba, sayang pa kinabangan ninyo, sabi ko. Pero malamang hindi na rin nila ginagamit. Kakapagod naman mag-exercise, the more kasi napayat ka, masipag ka, pero pag tumaba ka na, minsan pag hindi mo na inumpisan at tinuloy-tuloy, pag tinamad ka na ng isang araw, dalawa, naging 1 week, 1 month, wala na, pinapanood mo na lang yung running machine dyan kasi mabigat na rin ang katawan. Kaya maganda talaga yung tawaran, parang ginagawa mong habit para mapakinabangan ang mga na yan sa sobrang pagod na rin. Ngayon may mga napagliitan ng anak natin, tayo rin napagliitan natin kasi tumaba tayo, dami, hindi na makontrol ang pagkain. Yung napagliitan, medyo napapakinabangan nila dun kasi maraming sexy sa atin. Maliit ang katawan, lalo ng mga bata kasi mainit, pawisin, parang madali lang konting lakad, ganyan. Dito pag sobrang lamig, tamad maglakad, wala na. Tapos nagutom, masarap ang ulam, libre, lalo na pag nagtatrabaho sa kumpanya, may libreng pagkain. First time mong makatikim, nasarapan ka, kuha ka ulit, ganun ba? Mahilig kasi ang mga tayo, ako, mahilig ng libre.
kapag libre, hindi na makontrol ang plato. Dami na. Kaya lumalaki na ang mga tiyan. Kaya, siyempre nakahanger dyan. Sayang. Kung may mga kakilala tayo na alam nating mas maliit sa atin, yun, pwede nang ihagis at ilagay sa box. Yun ang mga laman ng mga cargo box. Tsaka kung ano yung mga medyo mahal sa atin, halimbawa, mga asukal, ganyan. Mga basic needs lang din naman. Kaya lang syempre, kunting, anong tawag nun? Kunting bawas na rin sa budget. Sa maganda rin magpadala, masisiyahan din yung tatanggap. So, haluan lang din natin ng kunting pagkain, kahit noodles o di kaya chocolate na kunti, tapos kunting dilata, kunti-kunti maiipon din. At least nakapag-share din tayo, guys. Hindi naman siguro masama ang mag-share kahit sino naman na pinagbibigyan. Hindi naman yan siguro iiyak sa sama ng loob, kundi iiyak sa saya. Kasi ako noon nung nasa atin, nandyan ako, guys, pag nagpapadala o di kaya dumadating ng pinsan ko, tapos may nakaseparate sa amin na ham, kape, ganyan, sabon. Masaya na kami noon. Kasi you feel special. At saka less expense. Kasi kung bibili ka ng kape, konti lang yung Great Taste o matagal na yun. Kung bigyan ka ba naman ng ganyan anong tawag nun? Nakabote. Abay, masaya ka na kasi hindi mo na yun bibilhin. Nakagisnan na natin dyan sa atin na kapag kagising, pag walang ulam, magkape ka na lang. Yung iba nga nilalagay ang kanin. Pero ako, hindi naman namin nakasanayan yung ilalagay ang kanin sa kape at yun yung kanin mo. Siguro, kanin, lagyan ko ng asin at saka mantika. And then, anong tawag nun? Yun ang ulam ko. And then, iinom ng kape. Ganun. Pero, magastos din ang asukal. Pero, ewan ko, pag nasanay ka, kahit tanghali, masarap ang kape. Kaya kung yung kape nga may coffee mate na, parang heaven na. Yan lang kasimple ang buhay sa atin. Pero masaya, guys. Dito, ang uso dito, andun na yung asukal, andun na yung kape, andun na yung gatas na kunti-kunti, mix na, kaya punitin mo lang yung plastic, mo na. Ganun, lalo na pagpunta mo sa restaurant, libre na yun. Pag alis mo, libre na yun sa bungad. Kaya parang nakagisnan na ng mga Koreans na karamihan pagkatapos ng kain may libre na free na kape. Tapos lahat ng tubig syempre libre yan, unlike sa atin na minsan bihira ang libre, bibili ka pa. Yan. So yun, sana pag ma-pick up yung box natin, guys, yung pagpapadalhan natin, siguradong matutuwa yun. Kasi kung isang sardinas pa nga lang, dito nga bumibili ako worth 40 pesos na yung isang sardinas. Kasi kahit maraming pagkain dito, namimiss ko talaga, guys, ang pagkain natin dyan. Kaya yung cabinet namin dyan, medyo mas puno ng pagkain namin. Mga bihon, pansit canton, palabok, sardinas, ganun. Kasi namimiss ba? Parang yun ang mas masarap sa akin kaysa yung pagkain nila. Pero nung first time ko rin dito, masarap. Parang gusto ko rin lahat tikman yung pagkain nila. Pero dahil sa katagalan natin dito, parang magsasawa ka rin pag natikman mo na. Mamimiss mo rin yung mga pagkain natin dyan. Maaalala mo yung lasa, yung bango, yung bango niya, yung lasa niya, parang gusto mong tikman ulit yung pagkaihaw, yung sausawan, lalo na yung soy at saka kalamansi. Yun ang mga namimiss namin. Kalamansi number 1. Kaya pinagtsatsagaan na lang din namin ang lemon. Meron ding tinda na kalamansi, kaya lang minsan hindi ko pinipikit kasi anong tawag mahal, tapos asim lang din naman ang may lemon naman, kaya yun na lang, lemon na lang, mas malaki din. Kaya lang medyo wala kasing amoy,
Pero ginagamit lang naman namin dun na sausawan din, at saka pang ano, sa mga pansit-pansit na yan. Yun. So, masaya rin ang feeling ng nakakapag-share, kasi kahit pa paano iniisip mo na yung pinagpaguran mo na titikman din nila, iniisip mo na sana yung pinagbibigyan mo masaya, sana nga lang. Pero kung hindi masaya dahil nakukuntihan o di kaya ito lang, abay pasensya na tayo. Yan guys, kasi hanggang dun lang yung kaya natin guys. Pero sana isipin nila na anong tawag dun, isipin nila na hindi naman biro yung presyo ng laman, hindi naman biro yung gastos ng pagpapadala. Sana ma-value din nila guys. Pero sa pagbibigay, para sa akin, the more you give, the more you will receive naman. Kaya bahala na sila kung i-value nila yung ibibigay natin o hindi. At least tayo guys nakapag-share, tawag lang, at least tayo nakapagbigay, hindi lang tayo tumatanggap. At least yung pinagpaguran din natin, pawis natin, yung mga extra din natin. Pero ang pagbibigay guys, hindi lang extra, kasi it has something with sacrifice. Kasi hindi pa rin sasabi ko na napagliitan na damit, ano yun, ang tawag nun, extra, tinago-tago din yun. Inumaasa na sa sunod na araw o ibang magkakasya. Kaya lang hindi na magkasya, kaya kailangan natin bawasan at pamigay sa mas nangangailangan, hindi naman sa nangangailangan, mas fit para magamit, para hindi sayang. Pero ganun pa man, sa paghahalo natin ng mga ng pagkain, anong tawag nun, pera pa rin yun. Hindi naman tayo magbibigay ng chichirya na nabuksan na, buo naman yun. Yung pinambili natin ng ham na ulam o kung ano, siyempre sinacrifice din natin yun guys, kasi pawis din natin yun. So kahit ganun lang po ang laman yan, kahit papaano may pawis din yun may pawis din tayo dun na iambag. Kasi ang pagpapadala ng vaccine yan din biro, 6 parang umabot ka rin ng 12K. Kung 6 lang din yung box, tapos yung laman, kahit sabihin ng simple lang yung mga laman, malaking tulong na rin yun yung nakakapag-share tayo. Kasi meron silang ulam na libre, diba? Hindi na nila binili, matitikman din nila yung anong tawag nun, pagkain natin dito sa Korea, na imbis na gusto rin nilang bumili, kaya lang medyo mas mahal, ibigay na lang nila ng medyo mas mura na pagkain natin. Pero masarap din naman guys ang feeling ng nakakapag-share, kasi lalo na pag nasisiyahan din yung binibigyan mo, parang nasisiyahan ka na rin, nawawala rin yung pagod mo. Pero ang pinakaayaw ko yung humihingi, kasi inuunahan ka no? Kaya dapat kung binigyan mo minsan, wag na siyang mag-expect. Let it be. Kung kailan ka bigyan ulit, kung yung taong nagbibigay gusto kong bigyan ulit, o di kaya gusto kong padalhan ulit, yun yung sarap nun, yun yung anong tawag nun, tamis nun. Kaysa yung nag-expect ka na sana meron ulit mo, kasi hindi naman tayo laging maluwag. Meron din tayong mga pighati, kahit na nagtatrabaho tayo, may mga nararamdaman din, may mga sakit din tayo. Kaya mag-share man tayo, tama lang, wag naman masyado, wag abusuhin. Kasi mag-share tayo, wag naman yung masyadong ibigay na natin yung kalahati sa natin. Kailangan din natin, may mga kailangan din tayo, ganun. Mag-share man tayo, at least paminsan-minsan, wag naman all the time.
Pero masarap guys ang feeling ng nakakapag-share kahit pa paano. Masaya. Parang feeling ko the more you give talaga. Parang ang bilis din ng balik sa'yo guys. Pero itong mga pinagbibigyan natin, dapat hindi nila abusuhin at saka wag nilang masyadong anong tawag. Sana ano ba yan? Yung minamaliit niyang binibigyan. Ano ba yan? Hindi nila alam kung saan nang galing yan. Akala nila kasi lahat ng abroad pinupulot lang ang pera. Pinagpapawisan din yan guys. Pinagpupuyatan din yan. Katawan din natin ang anong tawag nun? Ang kapalit niyan. Kasi nagpupuyat din tayo. Sumasakit din mga ganito natin. Kaya tulad kanina, galing din tayo sa hospital. Turok din ng ng iron kasi iron deficiency, kulang tayo ng red blood cells, kailangan natin maturukan last day ngayon, and then after 6 months pa check up ulit kasi yun pag nahihilo-hilo, kaya kailangan ng mga nuts, kailangan natin yun sa katawan, lalo na tumatanda na tayo, iron deficiency. Kaya yun, shinare ko yung pagbibigay, pag-share guys ng kung anong meron tayo. Hindi man natin maibigay lahat yung kagustuhan nila, at least kahit papaano napupunan natin yung mga kunting pangangailangan nila. Sana masaya sila sa matatanggap nila at makontento. Sana wag silang umasa ng higit pa. Kasi, di ba, tayo nagbibigay lang naman. So, I mean, yung binibigay natin, sakto lang din. May kunting sacrifice, pero sana wag na nilang higitan. Para at least masaya. Lahat masaya. Masaya kami na nagbibigay. Sana yung nagtatanggap masaya din. Yun lang po guys. Pero share ko naman guys sa inyo na kahit pa paano nakakapag-box din tayo. Nakakapag-share din tayo sa ibang tao. Para sa ganun, share yung blessings baga. Hindi lang tayo yung tumatanggap. Kung may natanggapan tayo, ihagis din natin yung iba sa mga kakilala natin na sana yung tatanggap ay makakangiti din. So maybe hanggang dito na lang guys. Sinabi ko lang yung pag ko ulit ng box natin papunta dyan sa atin, para nang sa ganun ay alam din ninyo yung mga pangyayari sa mga buhay-buhay. Kung mga kasama ko dito, marami ring pababaks. Ugali din namin yan, pinapadala rin sa mga kamag-anak, sa mga kakilala. Kasi kung pera, parang ang bilis kasi matapon. At saka pag pera ang binigay namin, mabigat siyempre guys. Kasi pera, pinagkirapan ko yun. Sana binili ko naman ng ganun. Kaya mas maganda kung in kind. At least matikman nila, makita nila, ganun. Tsaka maihalo rin namin yung mga alam din namin mga bagay na medyo importante rin. Kaya lang hindi na kasi masuot. Kaya hinahalo rin namin na sana mapakinabangan din ng kahit sino dyan. Kaya sabi ko nga sa pinagbibigyan ko, kung hindi magkasa sa kanila kasi malaki, maliit, mapayat, ganyan, ipamigay na lang din nila sa mga kapitbahay nila para masulit. Huwag silang sakim. Kasi the more na sakim, yung isipin mo ay tatagot ako kasi baka magkasya sa next month, papayat ako, ay tatagot ako to para sa anak ko paglaki niya. Parang pag ganun kasi sakim, parang feeling ko lang pag masyado kang ganun, parang lalo kang, halimbawa may maliit na damit pero gusto mo, tapos ayaw mo ibigay, parang ang mangyayari niyan lalo kang lalaki. Pero pag ipamigay mo, parang ang dami pang blessings na darating. Ganun lang ang buhay guys, give and take. Kaya sana guys, nagustuhan nyo itong video na to, and then thank you for liking, subscribing, and watching. Sana marami po kayong marami pa po tayong maging magdagdagan po ang ating subscribers. Sana kung nagustuhan nyo to, please like and subscribe. Thank you guys for watching, and God bless. Bye.